Heto ang 50 piso. Ipamasahe mo sa jeep o sa tricycle pa uwi. Siguraduhin mong nakalabas ka na rito bago pa magdatingan ang mga board members. Ayokong makita kanila rito na mukhang basahan. Baka isipin nilang nagpapatuloy ako ng pulubi sa hotel na ito. Ang boses ni Armando ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga aircon ng marangyang lobby ng Grand Heritage Hotel. Walang bakas ng pagmamahal, walang kahit katiting na pagkilala sa babaeng nakatayo sa harap niya. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang ibinaba ni Trina ang kanyang tingin sa suot niyang kupas na duster at tsinelas na manipis na ang swelas. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang hawak ang isang dekalidad na barong Tagalog gawa sa pinakamahal na telang pinya na may mga burang tila sumasayaw sa bawat hibla nito. Ito ang bunga ng 7 gabi niyang pagpupuyat. 7 gabi na hindi siya natulog. Tiniis ang hapdi ng bawat tusok ng karayom sa kanyang mga daliri na ngayoy may mga sugat at bahid pa ng tuyong dugo para lamang matapos ang handog niya sa 10 anibersaryo ng kanilang kasal. Ngunit ang handog na yon ay hindi tinanggap bilang simbolo ng pag-ibig. Kinuha ito ni Armando ng parang isang kargamento mula sa isang hamak na delivery girl. Sa gilid ni Armando, nakatayo si Selena. Ang babaeng ito ay parang isang mamahaling hiyas sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier ng hotel. Nakasuot ito ng pulang gown na hapit sa katawan, habang ang kamay nito ay nakapulupot sa braso ni Armando sa paraang tila ito ang tunay na asawa. Ang mapang-uyam na ngiti sa labi ni Selena ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa puso ni Trina. Honey, let's go! Baka malate tayo sa reservation natin. Don't waste your time with the service staff. Malambing ngunit puno ng insultong sabi ni Selena habang hinahaplos ang kwelyo ng barong na tinahi ni Trina. Naramdaman ni Trina ang pamamanhid ng kanyang buong katawan. Ang ingay ng paligid, ang tugtog ng piano sa lobby, ang tawanan ng mga mayayamang panauhin ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis at masakit na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang barya na inihagis ni Armando ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato sa kanyang palad. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumasugat sa kanyang baga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit pagkatapos ng 10 taon ng pagtitiis, pagkatapos niyang isuko ang sariling mga pangarap para itayo ang pangalan ni Armando, ay ganito ang kanyang hantungan. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging nagawa niya ay ang higpitan ng pagkakahawak sa 50 pisong barya hanggang sa bumaon ang gilid nito sa kanyang balat. Kapalit ng hapdi na hindi mapapantayan ng kahit anong sugat ng karayom. Pinanood niya ang pagtalikod ng kanyang asawa. Nakita niya ang marahan at mapang-asar na pagkaway ni Selena bago sila tuluyang pumasok sa elevator. Sa bawat hakbang nila palayo, naramdaman ni Trina ang pagguho ng bawat pangarap na itinahi niya sa loob ng 1 dekada. Ang ningning ng hotel ay naging madilim sa kanyang paningin at ang marangyang bango ng mamahaling pabango ni Armando na naiwan sa hangin ay naging amoy ng pagkabulok ng kanilang sumpaan. Habang nakatayo siya doon, mag-isa sa gitna ng karangyaan na siya mismo ang nagpondo sa pamamagitan ng kanyang lihim na talento, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing pait ng apto at kasing talim ng kidlat. Hanggang kailan mo titiisin ang pagiging anino sa buhay ng taong itinuturing mong mundo, gayong ikaw naman talaga ang araw na nagbibigay ng liwanag sa lahat ng kanyang tinatamasa? Bakit ngayon ka lang? Akala mo ba ay hotel itong bahay na uuwian mo kung kailan mo gusto? Tingnan mo ang sarili mo, Trina. Basang-basa ka at mukhang basahan. Nakakahiya kapag nakita ka ng mga kapitbahay nating mararangal. Ang boses ni Imelda ay tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng gabi. Habang pilit na pinipiga ni Trina ang dulo ng kanyang basang duster sa labas ng pintuan,
Ang kanyang biyenan ay nakatayo sa gitna ng sala, nakapamewang, at ang mga mata ay tila sa isang agila na naghahanap ng pagkakamali. Walang kahit anong pag-aalala sa boses nito, kahit pa halatang nanginginig si Trina sa ginaw dahil sa malakas na ulan sa labas. Pasensya na po, Nanay Imelda. Marami lang po akong inasikaso para sa anibersaryo namin ni Armando. Mahinang sagot ni Trina habang inilalapag ang kanyang tsinelas sa tabi ng pinto. Ang bawat salita ay parang may kasamang bigat sa kanyang dibdib. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Imelda. Sa halip, ibinalibag nito ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Huwag mo akong idaan sa mga anibersaryo na yan. Heto, pirmahan mo ang papeles na ito. Ito ang paglilipat ng titulo ng lupa sa probinsya sa pangalan ni Armando. Alam mo naman na ikaw ay isang simpleng may bahay lang. Wala kang alam sa pagpapatakbo ng negosyo o ari-arian. Mas ligtas ang hinaharap ni na Jojo kung ang asawa mo ang may hawak ng lahat. Napatitig si Trina sa mga papeles. Ang lupang iyon ay ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Ito ang kanyang sandigan, ang kanyang huling hantungan kung sakaling gumuho ang lahat. Naramdaman niya ang unti-unting paggapang ng hapdi sa kanyang puso. Ang bawat pangungusap ni Imelda ay tila isang lason na dahan-dahang sumisira sa kanyang tiwala sa sarili. Ganyan ang buhay niya sa loob ng 10 taon. Ang maniwala na siya ay walang silbi kung wala ang pamilyang ito. Pero nanay, ito na lang po ang natitira sa akin. Utang na loob mo sa amin ang lahat, Trina. Pagputol ni Imelda, ang boses nito ay tumaas ng bahagya, puno ng pagmamataas. Sino ka ba bago ka nakilala ni Armando? Isang hamak na mananahi sa probinsya na walang pangalan. Kami ang nagbigay sa iyo ng maayos na bubong ng apelyidong kagalang-galang. At ngayon, ipagdadamot mo ang isang pirasong lupa para sa kapakanan ng asawa mo. Napaka-ingrata mo naman. Nanahimik si Trina. Ang mga salitang utang na loob ay tila mga kadena na lalong humihigpit sa kanyang mga bisig. Lumakad siya patungo sa kwarto ng kanyang anak na si Jojo, bitbit ang bigat na tila semento sa kanyang mga paa. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng nightlight, dahan-dahan niyang inayos ang kumot ng bata. Hinaplos niya ang buhok ni Jojo at doon lamang siya nakaramdam ng kaunting init sa gitna ng ginaw ng gabi. Paglabas niya ng kwarto, nakita niyang nakasampay ang pantalon ni Armando na suot nito kanina sa hotel. Ugali na ni Trina ang tignan ng mga bulsa bago ilagay sa labada. Doon, sa maliit na bulsa sa likod, may naramdaman siyang piraso ng papel. Inakala niya na baka barya o listahan lang ito ng mga dapat bilhin. Ngunit nang buksan niya ang papel sa ilalim ng ilaw sa kusina, tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Isang resibo ito mula sa isang marangyang car dealer. Isang brand new na SUV, kulay puti. At ang petsa ay ngayong araw mismo. Ngunit ang mas masakit, ang pangalang nakasulat sa owner ay hindi si Armando at lalong hindi si Trina. Nakapangalan ang sasakyan kay Selena. Habang ang pambayad sa matrikula ni Jojo para sa susunod na buwan ay pinoproblema pa ni Trina, si Armando ay nagtatapon ng milyon-milyon para sa isang sasakyang hindi naman para sa kanilang pamilya. Ang bawat titik sa resibong iyon ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata hanggang sa lumabo ang kanyang paningin dahil sa luhang ayaw tumulo. Lumingon si Trina sa pintuan ng kwarto ni Imelda pagkatapos ay sa folder na nasa lamesa. Isang malalim at madilim na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Bakit ganoon na lamang kadesidido si Imelda na makuha ang kanyang lupa sa probinsya sa mismong araw na ito? May kinalaman ba ito sa mga utang na hindi niya alam? Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang malaking bitag. Habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bubungan, ang bawat patak ay tila isang babala. Paano mo mapapanatili ang pananatili sa isang tahanang ang mga dingding ay gawa sa kasinungalingan
at ang bawat haligi ay unti-unti nang kinakain ng anay ng pagtataksil. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas sa isang panahon kung kailan ang tanging kayamanan nila ay ang mga pangarap na iginuguhit ni Trina sa likod ng mga lumang kalendaryo. Noon, ang amoy ng tinta at telang katsa ang nagsisilbing pabango ng kanilang maliit na silid. Sariwa pa sa alaala ni Trina ang gabi kung kailan nabuo ang pangalang Starglow. Nakaupo sila ni Armando sa sahig, nagsasalo sa isang pirasong pandesal na hinati sa dalawa, habang ang lampara ay naglalabas ng malamlam na liwanag na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Trina, maniwala ka. Balang araw ay makikita ng buong mundo ang galing mo. Bulong ni Armando doon habang hinahaplos ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa paggawa ng mga pattern. Ang mga disenyong ito ang mag-aangat sa atin sa hirap. Ikaw ang puso ng lahat ng ito. Sa mga sandaling iyon, naniwala si Trina. Naniwala siyang ang bawat tahi, bawat gupit at bawat gabing walang tulog ay puhunan para sa kanilang dalawa. Ngunit mabilis na nagbago ang ihip ng hangin nang magsimulang kumita ang kanilang maliit na talyer. Isang gabi, seryosong hinarap siya ni Armando. Hawak ang mga unang prototype ng kanilang koleksyon. "Honey, mas mabuti kung ako ang lalabas sa harap ng mga investors," mungkahi ni Armando. Ang boses ay puno ng mapanlinlang na pag-aalaga. "Alam mo naman ang mundo ng negosyo, mapanghusga sila. Mas paniniwalaan nila ang isang lalaking may kumpiyansa kaysa sa isang babaeng gaya mong mahiyain. Hayaan mong ako ang maging mukha at mananatili kang aking lihim na sandata. Para rin ito sa proteksyon mo." Dahil sa pag-ibig at sa pagnanais na suportahan ng asawa, tinanggap ni Trina ang pagiging anino. Pumayag siyang ang pangalan ni Armando ang nakasulat sa mga label. Habang siya ay nakakulong sa madilim na silid, tinatahi ang bawat tagumpay na hindi kailanman naging kanya sa paningin ng publiko. Ang bawat guhit ng uling sa papel ay nag-iiwan ng itim na mantsa sa kanyang mga daliri. Isang permanenteng marka ng kanyang pagsisikap na unti-unti ring binubura ng ambisyon ni Armando. Nabalik lamang ang diwa ni Trina sa kasalukuyan nang mahulog ang resibo ng SUV mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang sakit ng nakaraan ay humalo sa puot ng kasalukuyan. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang kakaibang lakas ang nagtulak sa kanya na maghanap pa sa loob ng opisina ni Armando sa bahay. Isang silid na bihirang-bihira niyang pasukin. Habang hinahalughog niya ang mga lumang folder sa ilalim ng cabinet, may isang puting sobre na tila sadyang itinago sa pagitan ng mga dokumento ng buwis. Nang buksan niya ito, hindi lamang ito basta papel. Isa itong lihim na kontrata na may petsang 7 taon na ang nakalilipas. Ang mga titik sa papel ay tila naglalabas ng apoy habang binabasa niya ito. Nakasaad doon ang paglilipat ng lahat ng intellectual property rights ng Starglow sa isang shell company na tanging si Armando lang ang may-ari. Ang mga disenyong pinagpuyatan ni Trina, ang mga ideyang mula sa kanyang puso, ay formal na binili ni Armando mula sa isang ghost designer sa halagang barya-barya upang tuluyan ng mabura ang anumang legal na koneksyon ni Trina sa kumpanya. Hindi lamang pala siya basta kinalimutan. Sistematiko siyang ninakawan ng sarili niyang asawa. Napaupo si Trina sa malamig na sahig. Hawak ang kontratang nagpapatunay na sa loob ng 10 taon, ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay ay ang siya ring kriminal na unti-unting pumatay sa kanyang pagkakakilanlan. Ang bawat pangako ng pag-ibig ay isa lamang palang taktika para mapanatili siyang bulag at piping-alipin ng Starglow. Sa labas, ang kidlat ay nagbigay ng panandaliang liwanag sa madilim na silid na nagpakita sa mukha ni Trina na wala nang bakas ng luha, kundi isang nanlalamig na determinasyon. Anong gagawin mo kapag nalaman mong ang taong nangakong magiging kalasag mo ang siyang palihim na sumasaksak sa iyong likuran gamit ang panulat
na dapat sana'y isinulat ang inyong maligayang wakas. Ang init mo, anak. Bakit ang init-init mo? Ang bawat salita ni Trina ay tila isang dasal na puno ng takot habang idinidikit niya ang kanyang palad sa noo ng 7 taong gulang na si Jojo. Ang bata ay nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot. Ang mga labi ay tuyo at ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban. Ang thermometer sa kanyang kamay ay nagpapakita ng 40 degree, isang babala na hindi na ito basta-bastang lagnat lamang. Sa labas ng bintana, ang kidlat ay patuloy na gumuguhit sa madilim na kalangitan, habang ang tunog ng ulan ay tila mga martilyong tumatama sa bubungan, lalong nagpapatindi sa kaba sa dibdib ni Trina. Mabilis niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone at tinawagan si Armando. 1 beses, 2, 3, ngunit ang tanging sumasagot ay ang paulit-ulit na tinig ng automated operator. Nang sa wakas ay sagutin ito ni Armando sa 10 pagkakataon, hindi pag-aalala ang narinig ni Trina, kundi ang malakas na tugtugin mula sa isang party at ang malutong na tawa ng isang babae sa background. Armando, si Jojo, kailangang dalhin sa ospital. Mataas na mataas ang lagnat niya, hindi na siya tumutugon sa akin. Halos gumuho ang boses ni Trina sa gitna ng desperasyon. Ano ba, Trina? Alam mo namang mahalaga ang gabing ito para sa Starglow. Nandito ang mga pangunahing investors. Ang boses ni Armando ay puno ng iritasyon, walang bakas ng pagiging ama. Painumin mo lang ng paracetamol at punasan mo ng maligamgam na tubig. Huwag mo akong gamitan ng drama tungkol sa bata para lang mapauwi ako. Puro kaluho sa atensyon. Pero Armando, kailangan ko ng pera para sa deposit sa ER. Alam mong wala nang laman ng allowance na ibinigay mo. Wala akong pera. Lahat ng pondo ay nakalaan sa expansion ng kumpanya. Magtiis ka muna. Mabilis na pinutol ni Armando ang tawag na iniwan ang tunog ng katahimikan na tila isang kutsilyong sumasaksak sa pandinig ni Trina. Sa labas ng kwarto, sinalubong siya ni Imelda na nakasuot pa ng mamahaling nightgown. Sa halip na tumulong, tiningnan lamang nito si Trina ng may pandidiri. Kaya nagkakasakit ang batang iyan ay dahil sa negatibong enerhiya mo, Trina. Hindi ka marunong mag-alaga ng asawa, pati anak mo ay pinababayaan mo. Huwag mo kaming hihinga ng pera dahil ang perang kinikita ng anak ko ay hindi para sa iyong kapabayaan. Naramdaman ni Trina ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng kahihiyan na ngayon nagiging apoy ng determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang biyenan, diretso sa mga mata, sa paraang hindi niya kailanman ginawa noon. Ang katahimikan ni Trina sa mga sandaling iyon ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang huling sandali bago ang isang malaking pagsabog. Mabilis niyang binuhat si Jojo, binalot ng makapal na jacket at lumabas sa gitna ng bumubuhos na ulan. Wala siyang pakialam kung mabasa siya, kung maputikan ang kanyang tsinelas, o kung manginig ang kanyang mga bisig sa bigat ng anak. Sa bawat hakbang niya patungo sa kalsada para mag-abang ng masasakyan, ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang takot. Pagdating sa emergency room ng isang pribadong ospital, sinalubong siya ng malamig na katotohanan. Ma'am, kailangan po ng 50,000 piso na deposit dahil kailangang i-admit ang bata at isailalim sa serye ng tests. Base sa hitsura niya, posibleng may komplikasyon ito, sabi ng admissions clerk habang tinitingnan ang basang-basa at mukhang mahirap na hitsura ni Trina. Kinuha ni Trina ang kanyang luma at kupas na pitaka. Mula sa isang lihim na zipper sa loob nito, inilabas niya ang isang bagay na 10 taon niyang itinago sa ilalim ng kanyang mga duster at mga pattern ng pananahi. Isang itim na card na may simpleng gintong ukit ng isang bituin at ang mga titik na zizi. Nang iabot niya ito sa clerk, tila tumigil ang paghinga ng lahat ng nakakaalam sa halaga ng card na yon. Ang card na yon ay hindi lamang basta pambayad.
Ito ang simbolo ng isang imperyo na mas malaki pa sa anumang pinapangarap ni Armando. Iswipe mo yan. Ibigay niyo ang pinakamahusay na kwarto at ang pinakamagaling na doktor para sa anak ko. Ang boses ni Trina ay hindi na nanginginig. Ito ay malalim, awtoritatibo at puno ng kapangyarihan na matagal nang naidlip. Nanlaki ang mga mata ng clerk nang makita ang pangalang lumabas sa monitor pagkatapos ng transaksyon. Tumingala ito kay Trina, hindi na may paghamak, kundi may matinding takot at paggalang. Ma'am, kayo po ba si CEO Zia Zhu? Ang may-ari ng gawin mo ang trabaho mo. Putol ni Trina, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang anak na isinasakay na sa stretcher. Habang ang mga doktor ay nagmamadaling asikasuhin si Jojo, tumayo si Trina sa tapat ng malaking salamin ng lobby. Nakita niya ang kanyang sarili, basa, madungis at pagod. Ngunit sa likod ng mga matang yon ay may isang bagong ningning. Sa gabing ito, ang sacrifice dilemma ay natapos na. Pinili niya ang kanyang anak, at sa pagpiling iyon, tuluyan na niyang binuksan ang pinto ng hawla na nagkukulong sa kanya. Ang kanyang cellphone sa bulsa ay muling umilaw. Isang text mula kay Armando. Nasaan ka na? Nagwawala si nanay dahil hindi mo raw inihanda ang kanyang gamot bago ka umalis. Bumalik ka na rito at mag-sorry sa kanya kung ayaw mong palayasin kita. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Trina. Hindi niya sinagot ang text. Sa halip, dinial niya ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan sa loob ng isang dekada. Hello, Attorney Santos. Handa na ako. Simulan na ang Operation Starglow. Gusto ko silang makita na walang-wala, gaya ng ginawa nila sa akin at sa anak ko. Ang ulan sa labas ay tila humuhupa na. Ngunit sa loob ng puso ni Trina, ang bagyo ay kasisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, siya ang magpapasya kung sino ang lulubog at sino ang mananatiling nakatayo. Ang bawat tibok ng monitor sa loob ng pribadong suite ng ospital ay tila isang paalala ng oras na ninakaw sa kanya. Sa loob ng 10 taon, nakulong si Trina sa isang maliit na mundong gawa sa mga duster na kupas, amoy ng bawang sa kusina, at ang walang katapusang panlalait ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya. Ngunit dito, sa loob ng silid na ito, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang hunin ng mga makabagong kagamitan at ang banayad na paghinga ni Jojo, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Hindi na nanginginig ang mga kamay ni Trina habang inaayos niya ang kumot ng anak. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalim na ningning, ang ningning ng isang babaeng wala nang balak pang lumingon sa kanyang pinanggalingan. Isang mahinang pagkatok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Bumukas ito ng dahan-dahan at pumasok ang isang matandang babae na may bitbit na maliit na basket. Si Nanay Rosa ito, ang dating katulong ni na Armando, na siyang nag-iisang naging sandigan ni Trina sa loob ng bahay bago ito sinisante ni Imelda dahil sa sobrang pagkampi sa kanya. Iha, balita ko ay nandito kayo. Bulong ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig nang makita ang kalagayan ni Jojo at ang mas malaking pagbabago sa hitsura ni Trina. Dinalhan kita ng paborito mong tsampurado. Alam kong hindi ka pa kumakain. Salamat, Nay Rosa. Tipid ng ngiti ni Trina habang tinatanggap ang pagkain. Doon, sa harap ng matandang babae, tila panandali ang lumambot ang kanyang puso. Kailangan kong maging malakas para kay Jojo at para sa hustisyang matagal nang ipinagkait sa atin. Hinawakan ni Nanay Rosa ang kamay ni Trina. Ang magaspang na palad ng matanda ay tila nagbigay ng init sa nanlalamig na diwa ni Trina. Huwag kang bibigay, Iha. Nakita ko ang lahat ng hirap mo. Nakita ko kung paano kanila tinratong parang basahan sa sarili mong pamamahay. Pero alam ko, ang bituin ay lalong nagniningning sa pinakamadilim na bahagi ng gabi. Panahon na para ikaw naman ang sumikat.
Kumuha siya ng isang matalim na gunting mula sa kanyang bag. Hindi siya nag-atubili. Ang bawat pagputol niya sa kanyang mahabang buhok ay tila pagputol din sa mga invisible na tali na nag-uugnay sa kanya kay Armando at Imelda. Ang mga hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila mga anino ng kanyang nakaraan na isa-isang naglalaho. Nang matapos siya, ang babaeng nasa salamin ay hindi na si Trina na martir. Ang buhok niya ay maikli na, moderno at matapang. Ang kanyang mukha ay mas maliwanag, tila isang rebulto na kinuha mula sa madilim na bodega at nilinis upang ipakita ang tunay nitong ganda. Nagpalit siya ng suot, itinapon niya sa basurahan ang kanyang lumang jacket at pinalitan ito ng isang dekalidad na blazer na ipinadala ng kanyang assistant mula sa opisina ng Zia Zoo. Nag-iwan siya ng mga tauhan upang bantayan si Jojo bago siya nagpasyang bumalik sa bahay ni na Armando. Hindi siya babalik para magmakaawa. Babalik siya para kunin ang huli niyang mga kagamitan at harapin ang bagyong alam niyang naghihintay sa kanya. Pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay, nakita niyang nakabukas ang lahat ng ilaw. Pagpasok pa lang niya sa pintuan, sinalubong na siya ng isang malakas na sigaw na tila kulog na nagbababadya ng unos. Nasaan ka galing, Trina? Alam mo bang halos mamatay sa gutom ang nanay dahil walang nagluto ng hapunan? At saan mo kinuha ang lakas ng loob na umalis nang hindi nagpapaalam? Nakaupo si Armando sa sofa. Ang muka ay namumula sa galit, habang si Imelda ay nakatayo sa likod nito, nakataas ang kilay, at tila handang-handa na siyang ubusin sa pamamagitan ng mga salita. Ngunit natigilan silang dalawa nang makita ang hitsura ni Trina. Ang kanilang katulong ay wala na. Ang nakatayo sa harap nila ay isang babaeng tila hindi nila kilala. Maikli ang buhok, tuwid ang tayo, at may aura ng kapangyarihan na tila sumasakal sa hangin sa loob ng sala. Trina, anong ginawa mo sa buhok mo? Bakit ganyan ang suot mo? Nag-aadik ka na ba? Pangungutya ni Armando, bagaman may halong kaba sa kanyang boses. Dahan-dahang lumakad si Trina patungo sa gitna ng sala. Ang tunog ng kanyang mga bagong sapatos sa sahig ay tila isang nakakatakot na ritmo ng paparating na katapusan. Si Jojo ay nasa ospital, Armando. Habang ikaw ay nagsasaya, kasama ang mga kaibigan mo, ang anak mo ay nag-aagaw buhay. Sinungaling! Sigaw ni Imelda. Gusto mo lang kumuha ng atensyon. Akala mo ba ay madadaan mo kami sa bagong hitsura mong yan? Kahit anong gawin mo, mananatili kang isang hamak na mananahi na pinulot lang namin sa kalsada. Tumingin si Trina kay Imelda nang may malamig na ngiti. Isang nangiting mas nakakatakot kaysa sa kahit anong galit. Ang mananahing sinasabi mo ang siyang nagpapakain sa inyo sa loob ng 10 taon at ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito. Siguraduhin niyong mahimbing ang tulog niyo ngayong gabi dahil baka bukas wala na kayong uuwian. Ano bang pinagsasabi mo? Tumayo si Armando at susubukan sanang hawakan ang braso ni Trina, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Ang kanyang mga mata ay tila 2 punyal na tumitimo sa dibdib ng asawa. Huwag mo akong hahawakan, Armando. Ang kamay na ginamit mo para haplusin ang kabit mo ay hindi na muling makakadapo sa balat ko. Bago pa makasagot ang dalawa, kinuha ni Trina ang kanyang maleta na kanina pa nakahanda sa isang sulok. Lumakad siya palabas nang hindi lumilingon. Ngunit sa pintuan, lumingon siya ng bahagya, sapat na para makita ang kanilang mga mukhang puno ng pagkalito at takot. By the way, Armando, iyong barong na tinahi ko para sa'yo, sana ay nasiyahan ka sa huling regalo ko. Dahil mula sa araw na ito, ang bawat disenyo ng Zia Zoo ay magiging bangungot sa iyong kumpanya. Lumabas si Trina at sumakay sa isang naghihintay na itim na sasakyan. Iniwan niyang nakatulala ang mag-ina sa gitna ng kanilang unti-unting gumuguhong kaharian. Sa loob ng sasakyan, huminga siya ng malalim.
Ang pagbangon ng leon ay hindi na mapipigilan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa kanyang phone mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang sikreto mo, Zia Zhu. Akala mo ba ikaw lang ang may hawak ng alas? Sino ang mahiwagang taong ito na tila alam ang bawat galaw ni Trina? At anong panganib ang dala nito sa kanyang planong paghihiganti? Ang bawat yapak ni Trina sa makinis na marmol na sahig ng Starglow Headquarters ay tila isang paglalakad sa loob ng sarili niyang libingan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakasuot ng blazer ng isang CEO. Upang makapasok ng hindi napapansin, muli siyang nagsuot ng malaking salamin, balabal sa ulo na nagtatago sa kanyang bagong gupit na buhok at ang luma niyang kupas na jacket. Sa paningin ng mga empleyado, siya pa rin ang tahimik at walang kwentang asawa ni Armando na paminsan-minsan ay nagdadala ng merienda o nakakalimutang gamit. Ang bango ng mamahaling scent diffuser sa lobby ay tila sumasakal sa kanya. Dito sa mga pader na ito, bawat disenyo na nagpayaman kay Armando ay nagmula sa kanyang mga daliri. Ngunit wala man lang kahit isang litrato niya ang nakasabit. Habang papalapit siya sa creative suite, narinig niya ang tawanan mula sa loob. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat na para makita niya ang eksenang nagpapakulo sa kanyang dugo. Nakatayo si Selena sa gitna ng silid, suot ang isang itim na silk dress, habang hawak-hawak ang isang sketchpad, ang sketchpad na kinuha ni Armando mula sa drawer ni Trina noong nakaraang linggo. Ang galing mo talaga, Selena. This new collection is a masterpiece. Ang The Phoenix Series ay siguradong magpapatumba sa lahat ng competitors natin sa darating na gala. Sabi ng isang head designer na dati ay tinuruan ni Trina ng mga basic stitches. Siyempre naman, inilaan ko ang buong puso ko sa mga disenyong ito. I want Starglow to represent elegance and power, yung mga bagay na hindi kayang ibigay ng mga ordinaryong mananahi. Sagot ni Selena habang hinahaplos ang mga guhit sa papel na tila ba siya ang may-ari ng bawat linyang naroon. Naramdaman ni Trina ang panginginig ng kanyang mga kamao sa ilalim ng kanyang jacket. Ang bawat kurba, bawat detalye ng Phoenix Series ay bunga ng kanyang mga panaginip habang nagbabantay kay Jojo noong sanggol pa ito. Ninakaw ito ni Armando upang ibigay sa kanyang kabit para magmukhang itong henyo sa mata ng publiko. Dahan-dahang pumasok si Trina sa silid. Tumigil ang tawanan. Tiningnan siya ni Selena mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Oh, look who's here! Ang dakilang asawa. Pangungutya ni Selena habang dahan-dahang inilalapag ang sketchpad sa lamesa. Anong ginagawa mo rito, Trina? Kung magmamakaawa ka kay Armando na bumalik sa bahay, wala siya rito. Busy siya sa pag-aasikaso ng mga kailangan ko. Hindi ako narito para sa kanya. Ang boses ni Trina ay kalmado, ngunit may talim na tila isang labaha. Narito ako para tignan kung paano mo babastusin ang sining na hindi mo naman kailanman maiintindihan. Lumapit si Selena kay Trina. Ang bango ng kanyang pabango ay tila isang insulto. Sining! Trina, look at yourself. You are just a show. Isang tagatahi na nakatago sa kusina. Ako ang mukha ng Starglow ngayon. Ako ang reyna na hinihintay ng mundo. At ang mga disenyong ito? Akin na ang mga ito ngayon, legal man o hindi. May isang sikreto ang bawat disenyo ni Zia Zhu. Ang Phoenix Series ay may isang teknikal na pagkakamali sa sukat ng laylayan na sadyang inilagay ni Trina bilang trap kung sakaling may magnakaw nito. Kung itatahi ito ayon sa sketch, ang tela ay bibigay at mapupunit sa sandaling gumalaw ang magsusuot nito sa ilalim ng malakas na ilaw. Sana ay maging matagumpay ang koleksyon mo, Selena. Sana ay kayanin ng Phoenix mo ang init ng entablado. Bulong ni Trina. Nairita si Selena sa katahimikan at kakaibang aura ni Trina. Kumuha siya ng isang makintab at gintong sobre mula sa kanyang bag at marahas na inihagis ito sa dibdib ni Trina. Nahulog ang sobre sa sahig,
Sa tapat ng mga tsinelas ni Trina, heto, isang imbitasyon para sa Grand Anniversary Gala sa susunod na linggo. Gusto kong nandoon ka. Gusto kong makita mo kung paano ko kukunin ang lahat ng atensyon, ang lahat ng palakpak, at ang asawa mo sa harap ng buong mundo. Huwag kang mag-alala. May upuan ka sa pinakalikod para malapit ka sa exit kapag hindi mo na kayang panoorin ang tagumpay ko. Dahan-dahang yumuko si Trina upang pulutin ng sobre. Hindi siya nasaktan sa paghagis nito. Sa halip, naramdaman niya ang dulas ng mamahaling papel sa kanyang mga daliri. Ito na ang hinihintay niya, ang imbitasyon sa sarili nilang bitayan. Salamat, Selena. Makakaasa ka. Hindi ko palalagpasin ang gabing iyon. Darating ako. At sisiguraduhin kong walang sino man sa inyo ang makakalimot sa akin, sabi ni Trina habang tumatalikod. Habang naglalakad siya palabas ng building, binuksan ni Trina ang kanyang phone. Isang reply mula sa kanyang tauhan ang dumating. Ma'am, nakuha na namin ang listahan ng mga supplier na niloloko ni Armando. Handa na rin ang mga ebidensya ng copyright infringement laban kay Selena. Tumingala si Trina sa dambuhalang logo ng Starglow na nakakabit sa gusali. Sa paningin ng iba, ito ay simbolo ng tagumpay. Pero para sa kanya, ito ay isang toring gawa sa baraha na handa ng humampas sa lupa. Ngunit bago siya makarating sa kanyang sasakyan, isang itim na kotse ang humarang sa kanya. Bumaba ang bintana nito at isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na hindi niya inaasahang maririnig uli pagkatapos ng maraming taon. Trina, ikaw nga ba yan? Anong ginawa nila sa'yo? Sino ang lalaking ito mula sa kanyang nakaraan na tila may hawak na susi sa isang bahagi ng kanyang buhay na pilit niyang kinalimutan? Nasaan ang mga papeles? Hindi pwedeng mawala yon. Siguradong iniwan ko yon sa ibabaw ng lamesa ko kagabi. Ang boses ni Armando ay puno ng panginginig at desperasyon, isang himig na malayo sa mapagmataas na tonong madalas niyang gamitin. Sa loob ng kanyang pribadong opisina sa Starglow, nagkalat ang mga folders sa sahig. Ang mga drawer ay bukas at walang laman, at ang hangin ay tila naging masikip dahil sa kanyang lumalalang takot. Ang mga dokumentong nawawala ay hindi lamang basta papel. Iyon ang mga orihinal na titulo at ang listahan ng mga lihim na utang ng kumpanya na hindi dapat malaman ng Board of Directors. Habang nagkakagulo sa loob ng opisina, sa isang tahimik na sulok ng kanyang bagong tinutuluyan, nakaupo si Trina sa harap ng isang laptop. Sa kanyang pandinig ay ang mahinang tunog ng bawat hininga ni Armando, bawat kalansing ng mga susi at bawat mura nito. Salamat sa maliit na pakinig na itinago niya sa loob ng isang plorera. Bago siya umalis ng bahay, siya ang naging anino sa dilim na nagmamasid sa bawat pagkakamali ng asawa. Hindi ko alam, Armando. Baka naman naiwan mo sa kotse o baka si Trina ang kumuha bago siya lumayas. Ang boses ni Selena ay pumapasok din sa monitor, puno ng iritasyon at namumuong hinala. Imposible! Wala siyang alam sa mga dokumentong ito. Isa lang siyang mananahi. Sigaw ni Armando, ngunit may bahid na ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Doon nagsimulang gumapang ang mist of distrust. Nagsimulang maghinalaan ang dalawang magkasabwat. Tinitingnan ni Armando si Selena nang may pagdududa. Naisip niya, baka si Selena ang kumuha ng mga papeles upang magkaroon ng alas laban sa kanya. Sa kabilang banda, iniisip ni Selena na baka itinatago ni Armando ang yaman nito upang hindi siya mabigyan ng share. Ang kanilang toring gawa sa kasinungalingan ay nagsisimula nang magkaroon ng malalalim na lamat. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang mahinang pagkatok sa pinto ng opisina ang nagpatigil sa kanila. Pumasok ang sekretary ni Armando. Namumutla at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang kulay abo na sobre. Sir, may nag-iwan po nito sa baba. Sabi po, kailangang mabasa niyo agad. Mabilis na hinablot ni Armando ang sobre.
Habang binubuksan niya ito, ang bawat punit ng papel ay tila tunog ng isang bumibigay na tulay. Sa loob ay hindi lamang isang sulat, kundi isang formal na demand letter mula sa isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya, ang Zia Zoo Holdings. Nakasaad sa sulat na ang lahat ng utang ng Starglow sa mga nakaraang buwan ay binili na ng nasabing kumpanya at dahil lumampas na ang palugit ng bayad, hinihingi nila ang agarang settlement sa loob ng 48 oras. Kung hindi, lahat ng ari-arian ng Starglow, kabilang ang gusaling kinalalagyan nila, ay sasailalim sa foreclosure. Nabitawan ni Armando ang papel. Ang kanyang tuhod ay nanghina, kaya napaupo siya sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mukha na kanina ay namumula sa galit ay biglang naging abo ang kulay. Sino ang Zia Zoo na ito? Bakit nila hawak ang mga utang ko? Ang boses ni Armando ay naging isang mahinang hikbi ng takot. Habang nakikinig sa kabilang linya, dahan-dahang itinigil ni Trina ang kanyang pagkain. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay puno ng kapayapaan, malayo sa baha ng takot na ngayoy lumulunod sa kanyang asawa. Isang mahiwagang tanang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitingnan niya ang barya na naka-frame na sa kanyang lamesa. Ngunit bago pa man niya maisara ang laptop, isang bagong boses ang narinig niya sa audio. Isang boses na hindi galing kay Armando o Selena. Isang boses ng isang lalaki na pumasok sa opisina ni Armando nang walang pahintulot. Ginoong Armando, mukhang malaki ang problema mo. Gusto mo bang tulungan kita? Kapalit ng isang bagay na matagal ko nang hinahanap? Sino ang lalaking ito na biglang sumulpot sa gitna ng kaguluhan at ano ang kinalaman niya sa nakaraang pilit na ibinabaon ni Trina? Dahil ako. Ang pilak ay nakakasilaw, ngunit ang ginto ay nakakabulag sa konsensya ng taong gahaman. Sa gitna ng tensyon sa opisina ni Armando, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang misteryosong lalaking pumasok ay walang iba, kundi si Mateo, ang lalaking nakita ni Trina noong nakaraang gabi. Isang matagumpay na abogado at ang tanging tao na nakakaalam sa tunay na galing ni Trina bago pa siya naging anino ni Armando. Ngunit sa harap ni Armando, si Mateo ay nagpakilala bilang kinatawan ng isang international investor na gustong isalba ang Starglow. Isang partnership? Ulit ni Armando, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat titik ng kontratang inilatag ni Mateo sa harap niya. Gusto niyo kaming pondohan sa gitna ng krisis na ito? Hindi lang basta pondo, Ginong Armando? Sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng patibong. Gusto naming gawing pandaigdigan ng Starglow. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang kasunduang ito na nagbibigay sa amin ng pansamantalang kontrol sa produksyon habang inaayos ang inyong mga utang. Pumasok si Imelda sa opisina. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag nang marinig ang salitang pondo. Lumapit siya sa lamesa at hinawakan ang makinis na papel ng kontrata. Armando, anak, ito na ang sagot sa mga dasal natin. Huwag ka nang mag-isip pa. Pirmahan mo na yan para mabili na natin ang lahat ng kailangan natin at mapatahimik ang mga naniningil na yan. Pero nanay, hindi ko pa ito nababasan ng buo. Pag-aalinlangan ni Armando, bagaman ang kanyang puso ay nagsisimula na ring malunod sa pangako ng mabilis na yaman. Ano pa bang babasahin mo? Ang mahalaga ay may perang darating. Huwag kang maging duwag gaya ng asawa mo. Pang-udyok ni Imelda habang ang kanyang mga daliri ay tila nanginginig sa pananabik na muling humawak ng makapal na pera. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng kanyang maliit ngunit payapang silid, nakatayo si Trina sa tapat ng bintana. Hawak niya ang kanyang wedding ring, isang simpleng gintong banda na 10 taon niyang isinuot bilang simbolo ng kanyang katapatan. Dahan-dahan niyang naramdaman ang lamig ng metal sa kanyang palad. Bumalik ang audio mula sa opisina ni Armando. Narinig ni Trina ang paggasgas ng ballpen sa papel, ang tunog ng pagpirma ni Armando
sa kanyang sariling hatol. Sa bawat titik na isinusulat ni Armando, tila naririnig ni Trina ang pagguho ng toreng itinayo ng asawa gamit ang kanyang mga disenyo. Congratulations, Ginoong Armando! Kasosyo mo na ang Zia Zoo Holdings. Ang boses ni Mateo ay puno ng mapait na tagumpay. Nang makaalis si Mateo, naiwan sina Armando at Imelda na nagdiriwang. Nakita mo na, anak? Hindi natin kailangan ang malas na si Trina. Tignan mo, mas lalo tayong pinagpapala ngayong wala na siya. Sigaw ni Imelda habang tumatawa ng malakas, isang tawang tila isang lason na kumakalat sa hangin. Ngunit ang selebrasyon ay naputol nang sumapit ang hating gabi. Bumalik si Armando sa opisina dahil sa isang naiwang cellphone. Ang buong gusali ay madilim na, maliban sa mga emergency lights na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Ang tanging naririnig ay ang mahinang huni ng sentralisadong aircon. Habang papalapit siya sa kanyang silid, nakita ni Armando na bahagyang nakabukas ang pinto ng kanyang opisina. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa loob. Sa gitna ng kadiliman, nakakita siya ng isang anino. Isang figura ng isang babaeng nakatayo sa tapat ng kanyang lamesa. Tila may hinahanap sa loob ng kanyang mga drawer. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito?" Sigaw ni Armando. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang anino ay dahan-dahang lumingon, ngunit bago pa man tumama ang liwanag ng kanyang flashlight sa mukha nito, ang figura ay mabilis na naglaho sa dilim ng kabilang pinto. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng kanyang lamesa ay isang piraso ng telang seda. Isang pulang tela na may pamilyar na tahi ng isang phoenix. Napaluhod si Armando. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang noo. Ang telang iyon ay hindi dapat narito. Iyon ang telang sinunog niya noong nakaraang taon dahil sa galit. Paanong bumalik ang isang bagay na matagal na niyang binura? Sino ang aninong bumibisita sa kanya sa hating gabi? At bakit tila ang bawat sulok ng Starglow ay nagsisimula nang magkaroon ng sariling buhay upang singilin siya sa kanyang mga kasalanan? Ayusin mo ang pagkakaluto nito, Trina. Kahit lumayas ka na, utang mo pa rin sa amin ang pagsisilbi hanggang sa huling sentimo ng perang ibinigay namin sa'yo noong nagsisimula pa lang kayo. Ang boses ni Imelda ay tila isang malat na kampana na bumabasag sa katahimikan ng kusina. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagawa pa ring tawagan ni Armando si Trina para sa isang formal na hapunan bago ang Grand Gala sa ilalim ng pagkukunwari na gusto nilang ayusin ang lahat para sa kapakanan ni Jojo. Pumayag si Trina, hindi dahil sa pagnanais na bumalik, kundi dahil ito ang huling pagkakataon na makikita niya ang mag-ina sa loob ng bahay na ito bago ang lahat ay maglaho. Habang inihahanda ni Trina ang mga paboritong putahe ni Armando, ang adobong manok na may tamang balanse ng asim at alat, at ang sinigang na hipon na may saktong anghang, ang kanyang bawat galaw ay puno ng katumpakan, walang panginginig sa kanyang mga kamay. Ang bawat paghiwa ng sibuyas, ang bawat pagbuhos ng patis sa kumukulong sabaw ay tila isang ritual ng pamamaalam. Ito ang kanyang huling hapunan sa altar ng kanyang sakripisyo. Nakaupo sa lamesa si Armando. Suot ang kanyang bagong barong na binili mula sa isang mamahaling butik. Hindi alam na ang telang iyon ay mula sa supplier ng Zia Zoo. Punong-puno siya ng kumpiyansa dahil sa investment na nakuha niya kay Mateo. Sa kanyang tabi ay si Selena na nakikisalo ng walang pakundangan, tila ba siya na ang bagong may bahay. "Sabi ko naman sa'yo, Trina, hindi mo kailangang maging matigas ang ulo," sabi ni Armando habang sumusubo ng pagkain. "Tignan mo, dahil sa bagong investor ko, lalong lalago ang Starglow. Kung magiging masunurin ka lang uli, baka payagan kitang bumalik sa maliit na kwarto mo sa likod. Para na rin sa bata." Tiningnan ni Trina si Armando. Ang lalaking ito, na 10 taon niyang minahal, ay tila isang estranghero na ngayon.
Isang taong nabubuhay sa ilusyon ng sarili niyang kadakilaan. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman. Ang bawat salita ay tila isang lason na binalot sa asukal. Armando, ang boses ni Trina ay malumanay, kasing lambot ng telang seda, ngunit kasing talas ng karayom. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Mayroon ka bang mga bagay na itinago sa akin tungkol sa Starglow? Mayroon ka bang ginawa na alam mong pagsisihan mo balang araw? Tumigil si Armando sa pagnguya. Panandali ang dumaan ng kaba sa kanyang mga mata. Isang anino ng konsensya na agad din namang nabaon sa ilalim ng kanyang pagmamataas. Tumingin siya kay Imelda na mabilis na uminom ng tubig at umiwas ng tingin. Wala akong dapat ipaliwanag sa iyo, Trina. Lahat ng meron ako ngayon ay dahil sa sarili kong galing. Ikaw ay suporta lang. Tugon ni Armando nang may kasinungalingan sa bawat titik. Siguradong siguro ako sa bawat desisyon ko. At bukas sa gala, papatunayan ko sa buong mundo na ako ang hari ng industriyang ito. Dahan-dahang tumango si Trina. Ang huling hibla ng pag-asa na mayroon pa ring kabutihan sa puso ng asawa ay tuluyan ng naputol. Ang sacrifice dilemma ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang malamig na katotohanan ng hustisya. Armando, siguradong siguro ka na ba sa lahat ng ito? Ang huling tanong ni Trina bago siya lumabas ng bahay, bit-bit ang kanyang bag. Oo, at wag mo na akong tatanungin uli. Sigaw ni Armando mula sa sala habang tumatawa kasama si Selena. Sa labas ng pinto, tumigil sandali si Trina. Tumingala siya sa langit na punong-puno ng mga bituin. Ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang partikular na bituin na pinakamaliwanag sa lahat, ang bituin ng Zia Zoo. Habang naglalakad siya patungo sa naghihintay na sasakyan ni Mateo, naramdaman ni Trina ang pag-vibrate ng kanyang phone. Isang litrato ang ipinadala ng kanyang tauhan. Ito ay isang larawan ni Armando na lihim na nakikipagkita sa isang kilalang smuggler ng tela sa isang madilim na eskinita kaninang hapon. Ang huling baraha ay nailapag na. Hindi alam ni Armando na ang bawat pagkaing kinain niya kanina ay may kasamang pait ng katotohanan na hindi niya kayang lunukin bukas. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang huling tunog ang narinig ni Trina bago sumara ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng isang orasan sa loob ng bahay na tumitilaok, hudyat na ang oras ng paghuhukom ay hindi na lamang oras, kundi mga minuto na lamang ang binibilang. Ano ang mangyayari kapag ang lahat ng ilaw ay tumama na sa entablado? Handa na ba si Trina na harapin ang huling pagtatangka ni Armando na sirain siya bago pa man siya makapagsalita? Ang bawat tusok ng karayom sa pulang telang seda ay tila isang pintig ng pusong matagal nang kinuyom ng sakit. Sa loob ng kanyang lihim na atelier, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng makina ng pananahi. Isang tunog na tila mabilis na bulong ng hangin sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hindi ito basta damit. Ang gown na tinatahi ni Trina ay kulay ng dugo. Ang dugo ng kanyang mga daliri mula sa 7 gabi ng pagpupuyat. Ang dugo ng kanyang mga pangarap na tinapaktapakan at ang nag-aapoy na determinasyon ng isang babaeng muling isinisilang mula sa sarili niyang abo. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang laylayan ng tela. Ang bawat borda ay may kwento. Ang mga linyang ginto ay ang mga taon ng kanyang pagtitiis. At ang mga kristal na nakakabit ay ang bawat luhang ibinuhos niya sa madidilim na sulok ng kusina ni na Armando. Ngunit ngayon, ang mga luhang iyon ay hindi na simbolo ng kahinaan. Sila ay magsisilbing mga hiyas na kikinang sa ilalim ng pinakamalalakas na ilaw ng entablado. Ma'am, handa na po ang lahat ng video files at ang audit reports mula sa bangko. Bulong ng kanyang assistant na si Sofia habang inilalapag ang isang tablet sa tabi ng makina. Ang mga tauhan natin ay nakapwesto na sa ballroom ng hotel. Walang makakalusot na kahit anong manipulasyon ni Ginoong Armando.
Salamat, Sofia. Ang boses ni Trina ay kalmado, kasing talim ng bagong hasang gunting. Gusto kong masiguro na sa bawat palakpak na matatanggap nila si Lina bukas, ay may kalakip na katotohanang dudurog sa kanilang pagkatao. Hindi ako hihinto hanggang sa makita ko silang nakatingala sa akin mula sa putikan. Hindi ka na muling yuyuko, Trina. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Bukas, ang buong mundo ang luluhod sa harap mo. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ng ospital ang lumabas sa screen. Mabilis na kinuha ni Trina ang phone, ang kaba ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Hello? Anong nangyayari? Kumusta si Jojo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ma'am Trina, kailangan niyo pong pumunta rito agad. Ang boses ng nurse ay puno ng tensyon. Nandito po si Ginoong Armando. Sinusubukan niya pong ilabas ang bata nang walang pirma ng doktor. Sinasabi niya pong siya ang ama, kaya may karapatan siya at may kasama po siyang mga bodyguard. Naramdaman ni Trina ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kapangyarihan at kalmado niyang anyo ay panandali ang yanig ng galit. Huwag niyo siyang hahayaang galawin ng anak ko. Parating na ako. Mabilis na lumabas si Trina ng atelier. Ang kanyang pulang gown ay naiwan sa manikin. Tila isang aninong naghihintay ng biktima. Habang nagmamaneho siya patungo sa ospital, ang bawat busina ng mga sasakyan sa paligid ay tila mga sigaw ng digmaan sa kanyang pandinig. Pagdating niya sa hallway ng pediatric ward, narinig niya ang malakas na boses ni Armando na umaalingaw-ngaw sa puting pader ng ospital. Wala kayong pakialam. Ako ang nagbabayad sa ospital na ito. Anak ko yan. At dadalhin ko siya kung saan ko gusto. Sigaw ni Armando habang pilit na itinutulak ang stretcher kung saan nakahiga ang nanghihinang si Jojo. Bitawan mo ang anak ko, Armando. Ang sigaw ni Trina ay tila isang kidlat na nagpatigil sa lahat ng tao sa hallway. Lumingon si Armando, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at galit. Trina, mabuti at nandito ka. Sabihin mo sa mga tauhan na ito na wala silang karapatang harangan ako. Dadalhin ko si Jojo sa bahay ng nanay. Doon siya magpapagaling. Sa bahay niyo? Para ano, Armando? Para gamitin siyang pain para bumalik ako? Lumapit si Trina. Ang bawat hakbang niya ay tila paghampas ng martilyo sa semento. Hindi mo kailanman inalagaan ang batang ito. At ngayon, gagamitin mo siya para sa sarili mong interes. Asawa mo pa rin ako. May karapatan ako sa lahat ng meron ka, pati na sa anak natin. Muling hinawakan ni Armando ang handle ng stretcher. Ngunit bago pa man niya ito maigalaw, hinarangan siya ng dalawang malalaking lalaki na suot ang itim na suit, ang mga security detail ng Zia Zoo. Mabilis na lumapit si Trina at hinawakan ang kamay ni Armando. Dahan-dahan itong inalis mula sa stretcher nang may lakas na hindi inaasahan ng lalaki. Ang karapatan mo ay natapos na noong gabing inihagis mo sa akin ang 50 piso sa harap ng kabit mo. Bulong ni Trina. Ang boses niya ay malamig pa sa yelo ng morgue. Subukan mong ilabas ang anak ko rito at sisiguraduhin kong hindi lang ang kumpanya mo ang mawawala sa iyo ngayong gabi. Isasama ko ang kalayaan mo. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses ni Armando. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga security guard ni Trina. Tinitigan siya ni Trina ng diretso sa mga mata. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ang ngiting nagsasabing, ang lahat ay tapos na. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay kasisimula pa lamang. May sorpresa ako sa iyo sa gala. Bukas, Armando. Isang sorpresang magpapabagsak sa toreng itinayo mo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. At tungkol kay Jojo, huwag mo nang susubukang hawakan siya uli dahil baka ang susunod na hahawak sa iyo ay ang mga rehas ng kulungan. Habang pilit na kinukuha ni Armando ang kanyang hininga sa gitna ng takot,
Muling umilaw ang cellphone kay ni Trina. Isang text mula sa isang unknown number. Nakita ko ang ginawa mo sa ospital. Matapang ka na. Zia Zhu. Pero handa ka na ba sa susunod na pasabog ni Selena? May hawak siyang isang bagay na hindi mo kailanman inasahan. Anong sikreto ang hawak ni Selena na maaaring sumira sa lahat ng plano ni Trina? At sino ang misteryosong nagpapadala ng mga mensaheng ito? Ang ganda ng gabi, hindi ba? Parang nakasulat sa mga bituin na sa akin mapupunta ang lahat ng atensyon, lahat ng palakpak, at lahat ng yaman na dati ay pinangarap mo lang, Trina. Ang boses ni Selena ay tila isang malambing na kanta na may kasamang lason habang nakaharap siya sa dambuhalang salamin ng VIP dressing room sa Grand Heritage Hotel. Nakasuot siya ng The Phoenix Series, ang koleksyong ninakaw niya mula kay Trina. Ang pulang tela ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, ngunit sa bawat galaw niya, may maririnig na mahinang kalansing ng mga hiyas na tila babala ng isang paparating na unos. Sa labas ng silid, ang ballroom ay punong-puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang bawat pagtunog ng mga baso ng champagne ay tila isang selebrasyon ng tagumpay ni Armando. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng entablado, suot ang kanyang mamahaling suit habang tinatanggap ang bawat kamay na gustong makipag-ugnayan sa kanya. Ang kanyang tawa ay malutong, puno ng kayabangan, na tila ba nakalimutan na niya ang batang nag-aagaw buhay sa ospital kagabi. Nasaan na ang asawa mo, Armando? Hindi ba siya darating para makita ang tagumpay mo? Tanong ng isang kilalang kolumnista. Si Trina? Alam niyo naman yon. Mas gusto niyang manatili sa kusina. Sagot ni Armando nang may kasamang mapang-uyam ng ngiti. Masyadong marangal ang gabing ito para sa isang babaeng hindi marunong magdala ng sarili. Hayaan na muna natin siyang magpahinga sa dilim. Ito ang maitim na katotohanan. Ang marinig ang bawat salitang ito mula sa mga speaker sa loob ng kabilang silid kung saan naghahanda si Trina. Ang bawat pangungutya ni Armando ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dumudugo. Ang bawat sugat ay nagiging bakal, ang bawat insulto ay nagiging gasolina para sa kanyang huling paghihiganti. Sa isang sulok ng ballroom, dahan-dahang pumasok si Nanay Rosa. Suot niya ang isang simpleng tahi ni Trina, isang barot saya na gawa sa lokal na tela, ngunit may disenyo na tila gawa ng isang henyo. Sa gitna ng mga naglalakihang gown, ang pagiging simple ni Nanay Rosa ay kumuha ng atensyon ng ilang mga fashion critics. Ngunit nang makita siya ni Imelda, agad itong lumapit at hinila ang braso ng matanda. Anong ginagawa mo rito, Rosa? Umalis ka rito. Bago pa kita ipakaladkad sa security, hindi ka kabilang sa antas namin. Bulong ni Imelda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Narito ako para saksihan ang katotohanan, Imelda. Ang boses ni Nanay Rosa ay mahinahon ngunit matatag. Dahil ang katotohanan, kahit gaano mo itago sa ilalim ng mamahaling alahas, ay laging hahanap ng paraan para lumabas. Muling umilaw ang entablado. Umakyat si Armando upang simulan ang kanyang speech. Ang mga spotlight ay nakatutok sa kanya. Ang bawat mata ay puno ng paghanga. Tonight, we celebrate 10 years of Starglow, 10 years of brilliance, 10 years of my leadership. Panimula ni Armando, habang si Selena ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang tabi upang ipakita ang Phoenix Series. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, biglang nakaramdam ang lahat ng isang kakaibang pagbabago sa kapaligiran. Ang malakas na tugtugin sa ballroom ay biglang naging isang mahinang ritmo ng tibok ng puso. Ang lahat ng dambuhalang chandelier na nagbibigay ng liwanag sa silid ay sabay-sabay na namatay. Ang kadiliman ay tila isang dambuhalang kumot na bumalot sa lahat. Maririnig ang mga mahihina at takot na bulungan ng mga bisita. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na hininga ni Armando na pilit na hinahanap ang mic
sa gitna ng dilim. "Security! Anong nangyayari? Ayusin niyo ang kuryente!" Sigaw ni Armando. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Isang dambuhalang spotlight ang biglang bumukas, hindi sa entablado, kundi sa may pintuan ng ballroom. Sa gitna ng bilog na liwanag, nakatayo ang isang figura na tila isang aninong nabuhay. Isang babaeng nakasuot ng pulang gown na tila naglalabas ng sarili nitong liwanag. Ang bawat hakbang ng kanyang mga stiletto sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang bumabagsak na hatol. Ang kanyang maikling buhok ay tila isang korona at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng ningning na mas maliwanag pa sa kahit anong hiyas sa silid. Hindi ito si Trina na katulong, hindi ito si Trina na mananahi. Sa bawat hakbang niya patungo sa entablado, ang mga tao ay dahan-dahang tumatabi. Tila ba hinihila sila ng isang hindi nakikitang puwersa. Nang makarating siya sa tapat ni Armando, dahan-dahang tumigil ang babae. Ang phoenix ay hindi muling mabubuhay sa ilalim ng mga pakpak ng isang magnanakaw, Armando. Ang boses ng babae ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malalim at puno ng awtoridad. "Titrina!" Nanginginig ang mga labi ni Armando habang nakatitig sa kanyang asawa. Ngunit bago pa man siya makasagot, si Selena ay tumawa ng malakas, isang tawang tila isang huling desperadong hakbang. "Akala mo ba ay natakot mo kami sa drama mong ito? Armando, ipakita mo sa kanya. Ipakita mo ang papeles na hawak natin." Lumapit si Selena kay Trina at may inilabas na isang dokumento. "Ito ang patent ng Zia Zoo. Ang pangalang ipinagmamalaki mo ay nakarehistro na sa ilalim ng pangalan ko 5 minuto na ang nakalilipas. Ikaw ang magnanakaw, Trina. Ninakaw mo ang brand ng Starglow." Paano nagawang marehistro ni Selena ang pangalang Zia Zoo sa kanyang sarili? Mayroon bang traidor sa loob ng kampo ni Trina? At ano ang gagawin ni Trina ngayong ang mismong pagkakakilanlan niya ay pilit na inaagaw ng kanyang kalaban sa harap ng buong mundo? Huwag kang umarte na parang ikaw ang biktima rito, Trina. Tapos na ang oras mo. Sa harap ng batas at sa harap ng mga taong ito, ako na ang nagmamay-ari ng pangalang Zia Zoo. Ikaw ay isang huwad, isang magnanakaw na pilit sumasabit sa tagumpay ng Starglow. Ang tinig ni Selena ay puno ng lason, kasing talim ng mga kristal na nakakabit sa kanyang gown habang iwinagayway niya ang dokumento sa harap ng mga kamera. Ang mga flash ng media ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Trina, habang ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila isang dambuhalang alon na handang lumunod sa kanya. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling nakatayo si Trina ng tuwid. Walang kaba sa kanyang mga mata, walang panginginig sa kanyang mga labi. Ang bawat salita ni Selena ay tila isang hangin lamang na dumadaan sa kanyang pandinig. Ang kanyang kahinahunan ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang panlalait. Ito ang maitim na contrast. Ang makita ang mukha ni Armando na unti-unting nagkakakulay dahil sa akalang tagumpay, habang si Trina ay nakatitig sa kanya ng may matinding awa. Isang awa para sa lalaking inakala niyang matalino, ngunit sa huli ay isa lamang palang hangal na nagpadala sa sarili niyang kasakiman. Siguradong siguro ka na ba sa dokumentong yan, Selena? Ang boses ni Trina ay lumabas na malalim at puno ng awtoridad, sapat na upang patahimikin ang buong ballroom. Siguradong siguro ka ba na ang pangalang ipinarehistro mo ay isang yaman at hindi isang sumpa? "Anong drama na naman ba ito, Trina?" Sigaw ni Armando. Ang kanyang kayabangan ay muling bumalik. "Aminin mo na ang pagkatalo mo. Wala ka ng kakampi rito. Security, ilabas niyo na ang babaeng ito bago pa niya tuluyang masira ang gabi namin." Ngunit bago pa makalapit ang mga guard, itinaas ni Trina ang kanyang kanang kamay. Isang simpleng hudyat na tila nagpatahimik sa buong gusali. Mula sa mga dambuhalang screen sa likod ng entablado, ang logo ng Starglow ay biglang naglaho.
Pinalitan ito ng isang serye ng mga dokumento, mga bank statements, mga lihim na recording ng usapan ni Armando at Selena. At ang pinakaimportanteng ebidensya, ang orihinal na sketch ng Phoenix series na may Lagda at Petsa na 10 taon na ang nakalilipas. Ang pangalang Zia Zoo na ipinarehistro mo, Selena, ay ang pangalan ng isang shell company na may utang na higit sa 200 milyong piso sa iba't ibang suppliers. Paliwanag ni Trina, habang ang bawat salita niya ay tila isang pako sa kabaong ng kanyang mga kalaban. Sa sandaling pinirmahan mo ang papel na yan, tinanggap mo rin ang lahat ng pananagutan at krimen na ginawa ni Armando sa ilalim ng pangalang yon. Binabati kita. Ikaw na ngayon ang opisyal na may-ari ng lahat ng kanyang pagkakamali. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Habang ang buong ballroom ay nakatitig sa screen, narinig ang isang mahina, ngunit nakakatakot na tunog ng telang napupunit. Ang gown na suot ni Selena, ang disenyong ninakaw niya, ay nagsimulang bumigay. Sa ilalim ng init ng mga spotlight, ang mga tahi sa laylayan na sadyang ginawang mahina ni Trina ay isa-isang bumitaw. Ang bawat paggalaw ni Selena ay nagiging sanhi ng pagkasira ng kanyang balat kayo. Ang sining na ninakaw ay hindi kailanman magiging komportable sa balat ng isang mandaraya. Bulong ni Trina, sapat na para marinig ng mga nasa unang hanay. Nagsimulang magkagulo ang media. Ang mga tanong na kanina ay puno ng paghanga ay naging mga akusasyon. Napaluhod si Armando sa gitna ng entablado. Ang kanyang muka ay puno ng pawis at takot habang nakatingin sa mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa sariling asawa. Trina, honey, mag-usap tayo. Pagmamakaawa ni Armando, ang kanyang boses ay nanginginig. Para kay Jojo, huwag mo namang gawin ito sa harap ng lahat. Tiningnan siya ni Trina ng may malamig na tingin. Ginawa ko ito para kay Jojo, Armando. Para hindi niya kailanman maging tularan ang isang amang walang dangal. Ang Zia Zoo ay hindi isang kumpanya. Ito ang aking pagkakakilanlan. At ang pagkakakilanlan ay hindi kailanman nananakaw ng mga taong ang tanging alam ay manggamit. Dahan-dahan nang pumasok ang mga pulis sa ballroom, bit-bit ang mga arrest warrant para sa fraud at embezzlement. Habang pinoposasan si Armando, lumingon si Trina sa mga bisita. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna na katatapos lang linisin ang kanyang kaharian mula sa mga anay. Ngunit sa gitna ng tagumpay, muling naramdaman ni Trina ang pag-vibrate ng kanyang phone. Isang huling text mula sa unknown number. Magaling, Zia Zoo, naisagawa mo ang hustisya. Ngayon, handa ka na bang malaman kung sino talaga ang tumulong sa'yo sa likod ng mga anino? Hihintayin kita sa rooftop. Sino ang mahiwagang taong ito na tila naging anghel de la guardia ni Trina sa lahat ng kanyang mga hakbang? At ano ang kapalit ng tulong na kanyang ibinigay? Trina, maawa ka. Para sa ating anak, bawiin mo ang lahat ng ito. Hindi ko kayang makulong, Trina. Mamamatay ako sa loob. Ang pagsusumamo ni Armando ay tila isang malat na hiyaaw sa gitna ng malamig na gabi habang hinihila siya ng 2 pulis palabas ng ballroom. Ang mga kamay niyang dati ay pilit na kumakapit sa kapangyarihan ay ngayon nakagapos sa bakal na posas. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Pinalitan ito ng luha ng takot at pagsisisi na huli na ang lahat. Nakatayo si Trina sa gitna ng entablado. Pinapanood ang bawat hakbang ng paglayo ng lalaking itinuring niyang mundo sa loob ng 1 dekada. Ang bawat hiyaw ni Armando ay tila isang alingawngaw ng mga gabing. Siya ang umiiyak sa dilim habang ang asawa ay nagsasaya sa piling ng iba. Ang bawat pagmamakaawa nito ay tila isang bayad sa bawat luhang ibinuhos niya sa ibabaw ng makinang panahi. Ito ang maitim na hustisya, ang makita ang dambuhalang tore ni Armando na gumuho sa isang kisap mata, hindi dahil sa labas na puwersa, kundi dahil sa sarili nitong kabulukan. Hayop ka, Trina! Isinusumpa kita!
Walang hiya ka! Ang boses ni Imelda ay biglang pumailan lang mula sa gilid ng ballroom. Pilit itong lumalapit kay Trina. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga alahas na suot ay tila nagiging mabigat na pasanin sa kanyang leeg. Inabuso mo ang kabaitan ng pamilya namin. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa'yo, ganito ang igaganti mo? Tumingin si Trina sa kanyang biyenan. Lumakad siya ng dahan-dahan pababa ng entablado hanggang sa magkatapat silang dalawa. Sa gitna ng katahimikan ng mga bisitang nanonood, inabot ni Trina ang isang kulay asul na folder kay Imelda. Heto po ang huling dokumentong kailangan nyo, Nanay Imelda. Ang boses ni Trina ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa rooftop. Iyan ang notice of eviction. Ang bahay na tinitirhan nyo, ang kotseng sinasakyan nyo, at ang bawat piraso ng kasangkapan na ipinagmamalaki nyo ay kabilang sa mga ari-ari ang kinuha ng bangko dahil sa mga utang ni Armando na ako na ngayon ang nakabili. Mayroon po kayong 24 na oras para lisanin ang mansyon. Napabitaw si Imelda sa folder. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig gaya ng kanyang dangal. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi makapagsalita sa tindi ng hiya at takot. Ang babaeng dati ay itinuturing niyang hamak na katulong, ang siya na ngayong may hawak ng kanyang tadhana. Umalis si Trina sa ballroom, iniwan ang kaguluhan at ang mga flash ng kamera. Sumakay siya sa elevator patungo sa rooftop. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kakaibang kaba. Ang mist of distrust ay tila naglalaho na, ngunit pinalitan ito ng matinding kuryosidad. Pagdating niya sa rooftop, sinalubong siya ng malakas na hangin ng Maynila. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na nakalatag sa lupa. Doon, sa tapat ng railings, nakatayo ang isang figura ng lalaki. Nakasuot ito ng itim na trench coat, ang kanyang likuran ay tila pamilyar, ngunit may aura ng misteryo. Dumating ka! Ang boses ng lalaki ay malalim, kasing pamilyar ng isang nakalimutang alaala. Dahan-dahan itong lumingon. Hindi si Mateo ang nakaharap sa kanya. Ang lalaking nasa harap niya ay ang taong matagal nang pinaniniwalaan ni Trina na patay na. Ang kanyang amang si Don Teodoro, ang tunay na nagtatag ng orihinal na kumpanyang ninakaw ng pamilya ni Armando bago pa man sila magkakilala. Tay, ang boses ni Trina ay halos pabulong. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 10 taon ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi ka nila kayang talunin, anak, dahil ang dugo ng isang tunay na manlilikha ay dumadaloy sa iyong mga ugat. Sabi ni Don Teodoro habang lumalapit sa kanya. Ang paghihiganti mo ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ating pamilya. Pero Trina, ang laban ay hindi pa tapos. Si Selena, hindi siya ang iniisip mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Trina, habang ang hangin ay tila nagdadala ng isang bagong panganib. Si Selena ay hindi lang kabit ni Armando, bulong ng kanyang ama. Siya ang anak ng taong pumatay sa pangalan ko. At ngayon, may hawak siyang isang lihim tungkol kay Jojo na maaaring bumura sa lahat ng tagumpay mo ngayong gabi. Naramdaman ni Trina ang muling paglamig ng kanyang dugo. Isang bagong cliffhanger ang lumitaw sa gitna ng kanyang tagumpay. Anong lihim ang meron si Selena tungkol kay Jojo? At bakit tila ang bawat hakbang ni Trina ay bahagi lamang pala ng isang mas malaking laro na matagal nang sinimulan bago pa siya isilang? Iligpit mo ang mga basurang ito. Wala kang karapatang hawakan ang mga kagamitan ko. Magnanakaw ka, Trina. Magnanakaw. Ang boses ni Imelda ay umaling-awngaw sa malaking sala ng mansyon, kasing talim ng basag na kristal, habang ang mga sheriff ay isa-isang nilalagyan ng seized stickers ang mga mamahaling muebles. Si Imelda ay nagwawala sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang mga ugat sa leeg ay halos pumutok na sa tindi ng galit at kahihiyan. Sa isang sulok, nakatayo si Trina. Hindi siya sumasagot.
Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagtitiklop ng maliliit na damit ni Jojo, mga lumang t-shirt na kupas na ang kulay, ang tanging mga bagay na ititira niya sa bahay na ito. Habang ang kanyang biyenan ay nagsasabog ng lason sa pamamagitan ng mga salita, si Trina ay tahimik na nag-iimpake ng mga alaala ng kanyang pagiging ina, ang tanging tungkulin na ginampanan niya ng may buong katapatan sa loob ng 10 taon. Ang kaibahan ng kanilang mga kilos ay tila isang nakakangilong biro ng tadhana. Ang isa ay pilit na kumakapit sa mga material na bagay na hindi naman talaga sa kanya, habang ang isa ay puyen na naglilinis ng kanyang kaluluwa mula sa putikan ng nakaraan. Naramdaman ni Trina ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat mura ni Imelda ay tila mga bato na ibinabato sa isang lawa. Lumilikha ng mga alon, ngunit hindi kayang baguhin ang lalim ng katahimikan sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang dahan-dahang namamatay upang bigyang daan ng isang mas matatag na bersyon ng kanyang sarili. Ma'am, kailangan na po nating lumabas. Tapos na po ang oras na ibinigay ng korte. Magalang na sabi ng isang sheriff kay Imelda. Hindi ako aalis. Armando, anak, nasaan ka na ba? Tulungan mo ang nanay. Paghihisterya ng matanda habang pilit na kumakapit sa dambuhalang posting naroon. Ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa kahoy, tila ba doon nakasabit ang kanyang huling hininga ng dignidad. Dahan-dahang lumapit si Trina sa pintuan. Bitbit niya ang kanyang simpleng maleta. Bago siya tuluyang lumabas, dumaan siya sa tabi ng basurahan sa may pasilyo. Dooy dahan-dahan niyang inilabas ang barong Tagalog na itinahi niya para kay Armando. Sa unang kabanata, ang telang pinya na may bahid ng kanyang dugo at luha. Paalam, Armando. Paalam sa babaeng naniwalang sapat na ang maging anino. Bulong niya sa hangin. Lumabas siya ng mansyon at sinalubong ng liwanag ng umaga. Sa labas ng gate, nakatayo si Nanay Rosa na naghihintay sa kanya ng may mapayapang ngiti. Sumakay sila sa sasakyan at sa bawat pag-ikot ng gulong palayo sa mansyon, naramdaman ni Trina ang paggaan ng kanyang balikat. Ngunit bago pa man sila makalayo ng tuluyan, isang motorsiklo ang humabol sa kanilang sasakyan. Pinatigil nito ang driver at kumatok sa bintana ni Trina. Isang lalaking nakauniporme ng courier ang nag-abot ng isang kulay dilaw na sobre. Para kay Ma'am Trina po. Galing daw po sa Bureau of Corrections, pinapabigay ng isang inmate na nagngangalang Armando, sabi ng courier. Nanginginig ang mga daliri ni Trina habang binubuksan ng sobre. Inakala niya na isa lamang itong liham ng pagmamakaawa o panibagong panunumbat. Ngunit ang laman ng sobre ay hindi isang sulat. Isa itong lukot na litrato ng isang ultrasound report na may petsang bago pa man sila ikasal ni Armando at isang papel na may tatak ng isang laboratorio sa ibang bansa. Nang mabasa ni Trina ang resulta, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang mundo ay tila muling naging madilim sa kanyang paningin. Ang nakasulat sa medikal na ulat ay isang katotohanang mas matindi pa sa anumang pagnanakaw na ginawa ni Armando. Patient name, Armando. Diagnosis permanent infertility due to congenital condition. Kung si Armando ay baog bago pa man sila ikasal, sino ang tunay na ama ni Jojo? At bakit tila ang kanyang amang si Don Teodoro ay hindi nagulat nang banggitin ang tungkol sa lihim ni Selena? Isang dambuhalang lamat ang muling lumitaw sa pundasyon ng bagong buhay na itinatayo ni Trina. Ang lihim na ito ay hindi lamang sisira sa kanyang nakaraan, kundi maaari ring bumura sa tanging dahilan kung bakit siya lumalaban, ang kanyang anak. Ang katotohanan ay parang laso na unti-unting pumapatay sa bawat alaala ng ating pagsasama, Armando. Sa loob ng 10 taon, naniwala akong biniyayaan tayo ng isang anak. Pero ang totoo, biniyayaan mo lang ako
ng isang malaking kasinungalingan. Ang boses ni Trina ay hindi nanginginig habang binibigkas niya ang mga salitang ito sa loob ng bisitahanan ng kulungan. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang mga mata ay matapang na nakatingin sa lalaking nasa kabilang panig. Si Armando ay hindi na ang makisig at mayabang na CEO ng Starglow. Ang kanyang suot ay ang kulay kahel na uniforme ng preso, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagkatalo. Ang amoy ng paligid, ang halong amoy ng pawis, lumang semento, at disinfektante ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang kinahantungan. Trina, pakinggan mo ako. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Ang boses ni Armando ay basag. Isang mahinang bulong na puno ng desperasyon. Alam kong baog ako, pero nang dumating si Jojo, itinuring ko siyang akin. Akala ko, sapat na yon para magkaroon tayo ng pamilya. Mahal mo ako. O mahal mo ang ideya na mayroon kang kontrol sa akin? Ang boses ni Trina ay tumaas ng bahagya, kasing talas ng isang hagupit. Ginamit mo ang bata para ikadena ako sa'yo. Pinaniwala mo ako na may utang na loob ako sa'yo dahil binigyan mo ako ng pamilya habang ninanakaw mo ang bawat disenyo at bawat sentimo ko. Sabihin mo sa akin, Armando, kaninong anak si Jojo? Sino ang lalaking yon na pilit mong itinago sa akin? Napayuko si Armando. Ang bawat patak ng kanyang luha sa maruming lamesa ay tila tunog ng isang bumibigay na dam. Hindi ko kilala ang lalaking yon, Trina. Noong gabing natagpuan kita sa probinsya pagkatapos ng aksidente ng tatay mo, wala kang maalala. Buntis ka na noon. Pinili kong pakasalan ka para ang bata ay maging isang Starglow, para ang yaman ng tatay mo ay mapunta sa akin. Naramdaman ni Trina ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang bawat alaala ng kanyang pagbubuntis ay tila naging isang madilim na bangungot. Ang kanyang landas ng pagsisisi ay nagsisimula sa pagtanggap na ang buong pundasyon ng kanyang buhay ay gawa sa buhangin. Habang nagdurusa si Armando sa loob, si Selena naman ay nakakaranas ng sarili niyang impyerno sa labas. Sa isang maliit at madilim na paupahan, sa gilid ng lungsod, nakaupo si Selena sa sahig. Tinitingnan ang kanyang sarili sa isang basag na salamin. Wala na ang kanyang marangyang buhay. Ang bawat kumpanyang inaplayan niya ay isinasara ang pinto sa kanya dahil sa kaso ng copyright infringement. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng salitang mandaraya. Ang bawat tunog ng sirena ng pulis sa malayo ay nagpapakaba sa kanya. Tila ba anumang sandali ay darating ang mga ito para sa kanya. Ito ang kanyang karma, ang mabuhay sa anino ng kanyang sariling kasamaan habang pinapanood ang tagumpay ni Trina mula sa malayo. Mami, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Jojo. Ang kanyang boses ay puno ng kawalang malay at pagmamahal. Ngumiti si Trina. Isang ngiting puno ng pait, ngunit may kalakip na kapayapaan. Umiiyak si Mami dahil masaya siya, anak. Masaya ako dahil kahit anong mangyari, ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Hindi mahalaga kung kaninong dugo ang nananalaytay sa'yo. Ikaw ay anak ko at hinding-hindi na tayo muling magtatago sa dilim. Inakap ni Trina ang bata ng mahigpit. Ang init ng katawan ni Jojo ay tila isang gamot na naghihilom sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, tinanggap niya na ang pagpapatawad ay hindi para kay Armando, kundi para sa sarili niya. Ang palayain ng kanyang puso mula sa galit upang mahanap ang tunay na liwanag. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Mateo, ang abogadong tumulong sa kanya. Ngunit may kasama siyang isang lalaki na nasa likuran. Isang lalaking ang mga mata ay kaparehong-kapareho ng mga mata ni Jojo. Naramdaman ni Trina ang pagtigil ng mundo. Ang lalaking ito ay hindi isang estranghero.
Siya ang taong nasa mga malabong alaala ni Trina bago ang aksidente, ang lalaking matagal nang hinahanap ng kanyang tatay na si Don Teodoro. Trina! Ang boses ng lalaki ay malalim, kasing pamilyar ng isang himig na matagal nang hindi naririnig. Sa wakas, nahanap na rin kita. Sino ang lalaking ito na may taglay na mga mata ni Jojo? At anong bagong pagsubok ang dala ng kanyang pagbabalik sa buhay ni Trina ngayong akala niya ay tapos na ang lahat ng gulo? Ang tunog ng masigabong palakpakan ay tila isang malakas na ulan na bumubuhos sa bubungan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdadala ng ginaw, kundi isang init na nagmumula sa puso ng bawat taong narito. Sa gitna ng entablado ng bagong bukas na Zia Zuzlight Atelier, nakatayo si Trina. Wala na ang kaba, wala na ang panginginig. Ang suot niya ay isang simpleng puting terno na gawa sa hinabing tela mula sa mga maliliit na komunidad ng mga mananahi sa probinsya. Ang disenyo ay hindi para sa mga reyna ng entablado, kundi para sa mga reyna ng tahanan, mga babaeng may mga peklat sa kamay mula sa pagtatrabaho, mga ina na may mga luhang natuyo na sa pag-asa, at mga anak na nangangarap ng mas maliwanag na bukas. Ang fashion show na ito ay hindi katulad ng sa Starglow. Ang mga modelong naglalakad sa runway ay mga ordinaryong kababaihan, isang guro, isang tindera, isang labandera. Ang bawat damit na suot nila ay tila isang yakap na nagsasabing, sapat ka, maganda ka, may halaga ka. Ang Zia Zoo ay hindi lamang tungkol sa tela at sinulid. Ang boses ni Trina ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at puno ng kapayapaan. Ito ay tungkol sa liwanag na matatagpuan natin pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Sa lahat ng kababaihang sinabihang wala silang silbi, ang gabing ito ay para sa inyo. Huwag niyo kailanman hahayaang may maglagay ng presyo sa inyong halaga. Nang matapos ang programa, iginawad kay Trina ang parangal bilang Woman of the Year. Habang hawak niya ang tropeo, ang kanyang paningin ay naglakbay sa dulo ng ballroom. Doon, nakatayo ang lalaking may pamilyar na mga mata. Si Gabriel. Si Gabriel ang lalaking minahal ni Trina bago pa man nakialam ang tadhana at ang kasakiman ni Armando. Hindi siya lumayo. Ipinagtabuyan siya at pinaniwalang namatay si Trina sa aksidente. Sa loob ng 10 taon, pareho silang biktima ng isang malaking kasinungalingan. Ngunit ngayon, sa pagtatagpo ng kanilang mga mata, ang bawat tanong ay tila nakahanap na ng kasagutan. Walang salitang binigkas, ngunit ang dahan-dahang paglapit ni Gabriel ay tila isang pangako ng isang bagong simula. Handa ka na bang umuwi, Trina? Mahinahong tanong ni Gabriel nang makalapit ito. Ngumiti si Trina. Binuhat si Jojo na tumakbo patungo sa kanya at tumango. Nasa bahay na ako, Gabriel. Sa wakas, nasa bahay na ako. Pagkatapos ng pagdiriwang, bumalik si Trina sa kanyang pribadong opisina. Ang silid ay tahimik, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtibok ng wall clock. Lumapit siya sa kanyang lamesa at tinitigan ng isang maliit na frame na nakasabit sa dingding. Sa loob ng frame ay ang 50 pisong barya, ang baryang inihagis sa kanya ni Armando sa unang kabanata. Ang metal ay tila madilim na, ngunit para kay Trina, ito ang pinakamahalagang hiyas na meron siya. Ito ang paalala ng kanyang pinanggalingan, ng kanyang pagkabasag, at ng kanyang muling pagkabuo. Mula sa 50 pisong insulto, nakapagtayo siya ng isang imperyong ang pundasyon ay hindi ginto, kundi ang kanyang sariling pagkatao. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay amoy ng sariwang bulaklak at ang bagong tahi na tela. Tiningnan niya ang paglubog ng araw mula sa malaking bintana ng kanyang opisina. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila. Isang hudyat na ang araw ay natapos na nang may tagumpay. Ang sugat ay naghilom na, ang mga anino ay lumipas na, at ang tunay na reyna ay nakaupo na sa kanyang trono. Isang tronong hindi gawa sa kapangyarihan, kundi sa malayang pag-ibig
sa sarili. Ang bawat tahi ng nakaraan ay naging bahagi ng isang magandang disenyo ng kasalukuyan. At sa huling pagkakataon, bago niya patayin ang ilaw ng kanyang opisina, bumulong si Trina sa hangin. Tapos na ang pagtitiis. Ngayon, oras na para magningning. Ang bawat kwento ay may tuldok, ngunit ang bawat pagtatapos ay isang lihim na simula ng isang mas magandang bukas. Lumipas ang 5 taon mula nang ang gabi ng Grand Anniversary Gala ay naging gabi ng paghuhukom. Sa loob ng isang tahimik na hardin sa probinsya, kung saan ang amoy ng mga bulaklak ng Dama de Noche ay humahalo sa sariwang hangin ng dagat, nakaupo si Trina. Ang kanyang buhok ay mahaba na uli, ngunit hindi na ito nakatali sa paraan ng isang alipin. Ito ay malayang sumasayaw sa bawat ihip ng hangin. Sa kanyang kandungan ay isang makapal na libro ng mga bagong disenyo. Ngunit hindi na ito mga sketch ng mamahaling gown. Ito ay mga disenyo ng mga paaralan at sentro ng kasanayan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, ang tunay na legasiya ng Zia Zhu. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaang nahanap ni Trina ay hindi nanggaling sa pagkawala ng kanyang mga kaaway, kundi sa pagkawala ng galit sa kanyang sariling puso. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ang kanyang kasalukuyan. Pinatawad niya si Armando, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa na maging malaya mula sa kadena ng paghihiganti. Si Armando ay nananatili sa loob ng rehas, isang lalaking nilimot na ng panahon at ng mundong dati ay pilit niyang niloloko. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng isang tuyong pagsisisi na wala ng tagapakinig. Si Imelda naman ay naninirahan sa isang maliit na baryo, mag-isa sa kanyang mga alaala ng huwad na karangyaan, habang ang bawat araw ay isang paalala ng kanyang mga maling desisyon. Si Selena, siya ay naging isang anino sa malalayong lugar. Pilit na tinatakasan ang isang pangalang naging simbolo ng pagnanakaw. Mami, tingnan niyo po ang iginuhit ko. Ang boses ni Jojo ay tila isang masayang awit na pumutol sa malalim na pag-iisip ni Trina. Ang bata, na ngayon ay malusog at puno ng sigla, ay tumatakbo patungo sa kanya bit-bit ang isang papel. Sa likod nito ay si Gabriel na nakatingin sa kanila nang may pagmamahal na tila hindi kailanman kumupas sa loob ng maraming taon. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Trina, isang simpleng pagdait ng palad na nagpapadama ng seguridad at tunay na pagpapahalaga. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pangunawa at paggalang, isang pag-ibig na hindi kailangang maging maingay upang mapatunayang ito ay totoo. Ang aral na nais iwan ni Trina sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay simple. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa dami ng iyong sakripisyo, kundi sa lalim ng iyong pagmamahal sa sarili. Ang pagiging asawa at ina ay mga marangal na tungkulin, ngunit huwag mong hahayaang mabura ng mga ito ang iyong sariling pangalan. Ang tunay na ningning ay hindi nanggaling sa mga hiyas na suot mo, kundi sa liwanag na nanggagaling sa loob mo kapag natutunan mo ng tumayo para sa iyong sarili. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Trina ang paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng kulay ng pag-asa. Alam niyang bukas, gigising siya na wala nang kailangang patunayan sa kahit kanino. Siya ay si Trina, isang babae, isang ina, at isang malayang kaluluwa. Ang bawat tahi ng kanyang buhay, mula sa pinakamadilim na sinulid hanggang sa pinakamakinang na sutla, ay nakabuo na ng isang obra maestra. Isang obra maestrang ang pamagat ay paglaya. Ang bawat tahi ng nakaraan ay naging isang magandang disenyo ng kasalukuyan. At sa huling pagkakataon, bago niya patayin ang ilaw ng kanyang opisina,
Dahan-dahang bumulong si Trina sa hangin. Tapos na ang pagtitiis. Ngayon, oras na para magningning. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng ating kwento. Habang binubuo ko ang bawat salita ng paglalakbay na ito, hindi ko mapigilang mapaluha sa bahagi kung saan ang barong na pinagpuyatan ni Trina ay binalewala lamang sa labi ng hotel kapalit ng 50 pisong barya. Napakasakit isipin na may mga pusong kayang magbaliwala sa wagas na sakripisyo ng isang asawa at ina. Ang kwentong ito ay hinabi mula sa mga hibla ng katotohanang nararanasan ng marami sa atin. Ang masaktan, ang minaliit. Ngunit ang muling tumayo nang may mas matinding ningning. Ang buhay natin ay parang telang pinya, maselang tingnan, ngunit napakatibay kapag hinahabi ng may dangal at pagmamahal sa sarili. Huwag mong hayaang ang halaga mo ay masukat sa baryang inihahagis sa iyong harap ng mga taong hindi marunong tumingin sa iyong puso. Ang tunay na ginto ay hindi nasa kamay ng iba, kundi sa iyong sariling kakayahan na baguhin ang iyong tadhana. Minsan, ang pinakamasakit na pagkabasag ng ating puso ang siyang nagbibigay sa atin ng pinakamagandang disenyo ng ating pagkatao. Kung kayo ang nasa katayuan ni Trina, magagawa niyo rin bang pakawalan ang puot kapalit ng inyong sariling katahimikan? Nasaan po kayo ngayon habang nakikinig sa ating kwento? Nagluluto ba kayo ng hapunan para sa pamilya? Nagtitiklop ng mga damit? O marahil ay nagpapahinga na pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho? Ibahagi niyo po ang inyong damdamin sa aming comment section. Dahil dito sa ating munting tahanan, bawat karanasan ninyo ay pinahahalagahan. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Naway baunin ninyo ang liwanag at tapang ni Trina sa inyong pagtulog at sa inyong pagharap sa bagong bukas. Manatili kayong matatag at laging maniwala sa inyong sariling halaga. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pagsubok at tagumpay. Pamagat ng kwento, ang reyna sa likod ng mga anino. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at mga sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa lahat. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pag-aari ng channel na Loveverse.